Dito ang ganitong kalagayan ng kanilang ilog pero ayon sa kanila ay inagos lamang daw ang mga ito sa kanila. Itong mga basurang to galing to doon sa higher level sa Quezon City at saka San Juan. Kaya katulad kahapon umulan, dito ang agos sa amin. Pagkatapos niya kung uulan ulit, doon natutuloy yan sa Manila. May instrumento kaming ginamit para matiyak ang kondisyon ng ilog. Kinukuhanan natin ito ngayon ng reading para malaman natin kung ano ba yung temperature niya, nung tubig natin, nung ating dissolved oxygen, na importante po yon sa quality ng isang estero or river. Pero pabiro ko pa, kailangan pa ba ng anumang instrumento para matiyak ito? Ano ba yung parang level na pwedeng mabuhay yung isda rito? Sa isda, sir, nasa 5 milligrams per liter ang kailangan na dissolved oxygen. Pasado ba? Sir, hindi. Ang baba niya po, nasa 0.25 milligrams per liter lang po. Ang larawan ng San Juan River ay isa lamang sa maraming banta sa unti-unting pagkamatay ng Ilog Pasig. Ang mga basura mula dito ang inaagos palabas sa pinakapusod nito. Mga basurang itinapon mula sa mga bahay na nakatira sa baybayin nito. Kasi kahit anong gagawin mo sa ilog, kung nandun yung mga illegal settlers, hindi malilinis yung tinatatapon nila lahat ng basura. Hindi talaga pwede. Still living, no? Si Gina Lopez ng ABS-CBN Foundation ang nangunguna ngayon sa panibagong mapanghamong proyekto na buhayin ang Ilog Pasig sa tinatawag na Kapit Bisig para sa Ilog Pasig. Unang hakbang daw para linisin ang Ilog Pasig, ialis ang mga nakatira sa gilid nito at iba pang mga tributaries. Number one is kailangan i-resettle yung illegal settlers na aangat yung buhay nila. Kasi nakita ko yung sa esteros, their life is not good, mabaho. I mean, they don't live well, no? So we have to resettle them. Then we have to do the engineering. Then walang basura papasok. Katulad ni Marieta, kabilang ang kanyang pamilya sa mahigit 50 ililikas mula sa estero dito sa Mindanao Avenue sa Quezon City patungo ng Montalban, Rizal. Bawal naman talaga tumira sa ilalim ng tulay dahil lang po sa kahirapan kaya kami napilitan dyan tumira. Apat ang anak ni Marieta. Ngayon, hindi na daw sila magtitiis na mamuhay sa estero ng 8 taon nilang tinirahan. Dito sa relocation site, panibagong buhay ang kanilang lalasapin. May katuwaang hatid daw ito para sa kanyang mga anak. Wow, ang ganda naman. Ganda. Sabi ko, isipin niyo lang nasa Baguio tayo, nagbakasyon kasi summer naman ngayon. Para bang nakakatuting na yung anak mo na makikitang gano'n na masaya sila. Kahit ganito, wala pang bintana, walang pinto. Okay lang, basta bahay na yung titirahan namin. Kabawasan na si Marieta sa mga dating dumadagdag na nagtatapon sa estero at ilog. Kahit paano'y makapagpapahinga sa polusyon ang kalikasan. Lahat ng basura, tinatapon nila doon kasi madumi na. Madumi na kahit madumi na siya kasi. So, wala mangyayari. Hindi yan pwedeng imposible na linisin yung river. So, kailangan palitan yan na pwede palang gawin, no? And kaya natin gawin kung lahat tayo magkakapit-bisig. Magpahinga muna tayo mula sa polusyon ng dalawang ilog, ang ilog ng Bulacan at Pasig. Magtungo tayo sa Kabisayan kung saan matutunghayan natin ang isang ilog na kabaliktaran ng kalagayan sa ilog ng Bulacan at Pasig na una nating tinalakay.